nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niyang pumunta sa Judea dahil gusto siyang patayin ng mga pinuno ng mga Hudyo roon. Nang malapit na ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista ng mga tolda, sinabi ng mga kapatid ni Jesus sa kanya, "Bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ang mga alagad mo at ang mga ginawa mo? Walang taong gumagawa ng patago kung gusto niyang sumikat. Gumagawa ka na rin lang ng himala, ipakita mo na sa lahat." Sinabi ito ng mga kapatid ni Jesus dahil sila man ay hindi nakakaunawa kung sino siya at kung ano ang kailangan niyang gawin. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi pa ngayon ang panahon para sa amin. Pero kayo, pwede niyong gawin kahit anong oras ang gusto ninyo. Hindi napupuot sa inyo ang mundo, ngunit napupuot ito sa akin, dahil inilalantad ko ang mga kasama nila. Kayo na lang ang pumunta sa pista. Hindi ako pupunta dahil hindi pa ito ang panahon ko." Ito ang sinabi ni Jesus sa kanila at nagpaiwan muna siya sa Galilea. Subalit nang umalis na ang mga kapatid ni Jesus, pumunta pa rin siya, pero palihim. Doon sa pista, hinahanap siya ng mga pinuno ng mga Hudyo. "Nasaan kaya siya?" tanong nila. Maraming bulong-bulungan ang mga tao tungkol kay Jesus. May nagsasabi, mabuti siyang tao. Sabi naman ng iba, hindi, niloloko lang niya ang mga tao. Ngunit walang nagsasalita tungkol sa kanya ng hayagan dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Purihin po ang salita ng Diyos, maaari na pong magsimula. Bawal o kasalanan ang magpagaling sa araw ng Sabat. So therefore, magalit sila kay Jesus. Kasi parang tingin nila si Jesus ay lawbreaker. Yeah. So, galit yung mga Jewish people o leaders sa kay Jesus. Ngayon, ano ba yung Judea? Ay, ano ba yung Galilee? Let us talk about the Galilee. So, may PowerPoint ba yan? Ayan. So yung Galilee is a fertile mountainous region na nasa northern ng Israel. Historically significant as a center of Jesus ministry and major pilgrimage of the site today. So nandiyan po yung picture about Judea. So mapapansin natin sa Bible, si Jesus laging ang focus ng kanyang ministry from time to time doon sa Judea kasi ito naging sentro ng headquarters ng pangangaral ng ating Panginoon Kristo. So meaning, yung Judea ay sabi rito is a fertile place. So not only a fertile yung land o yung soil, but the heart of the people is very fertile doon sa Word of God. Ready sila para tumanggap sa salita ng Panginoon, sa aral ng Panginoon. So, kinatawag din yung Galilee na fishing fort. Kaya we will notice na para siya highland siya. At tapos sa baba, mapapansin natin yung dagat. Kaya maganda yung climate. Una, maganda yung climate. Pangalawa, dahil sa fertile, masagana yung lugar. Hindi lang sa mga pananim, kundi sa mga isda o sa mga laman tayo. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Kung talaga mabuti ka, may gagawin ka. Kasi ang paggawa ng mabuti, ang pag hindi mabuting tao, ay merong mission yan. Jesus is a good man, has a mission. If you are a follower of Jesus, you are a good man. We are a good man. And we have a mission also. Hindi po pwede katuwiran. Hindi ako gumagawa ng masama. Ako'y gumagawa ng mabuti. Malagay, hindi ako gumagawa ng masama. Hindi. Yung hindi ka gumawa ng mabuti, ay masama na rin yun. Diba? Masama na rin yun. So, let's go. 1 Timothy chapter 2, verse 5. There is one God and one mediator between God and men. Okay? The man Christ Jesus. So, what is the mission of a good man? A mediator. Jesus is a good man. He is the mediator of God in man. So, He is a God. In order to mediate God to man, kinakailangan ka God. In order to mediate the man to God, kinakailangan man ka.
Kaya nga si Jesus double. He is God and He is man. Diba? He is a mediator to man because He is God. He is man mediator to God because He is man. Nakukuha yun sa katauhan ni Jesus. Timothy 2:3-16. The mystery of our religion. He was manifested in the flesh, vindicated in the spirit, sent in the angels, preached among the nation, believed in the word, taken up into glory. Sino yan? Jesus. This is our religion. This is our belief. Jesus is our religion. Amen. The right religion talaga nag-exist sa mundo is Judaism. Judaism during the